Lintik lang ang walang ganti. Ang parusa po na nag-aantay sa mga miyembro ng House Injustice Committee ay pagkakakulong na 3 to 8 years, Luistro. Hahalik ka rin sa malamig na rehas ng kulungan at kahit ikay magtago gaya ng ginawa mong pagtago sa iyong asawa, ikaw ay mapapanagot. Wala nang lusot pa sina Jinky Luistro at mga kasama nito sa Justice Committee ng Kongreso matapos magsampa ng kasong kriminal ang asawa ni Vice President Sara Duterte na si Atty. Manasseh Carpio laban sa Bangko Sentral ng Pilipinas, AMLAC at ilang miyembro ng House Committee on Justice dahil sa umano'y paglabag sa Anti-Money Laundering Act or AMLA, Bank Secrecy Law at Data Privacy Act. Todo depensa naman at mariing iginiit ni House Committee on Justice Chairperson at Batangas Representative Jinky Luistro na wala silang nilabag na batas kaugnay ng paglabas ng financial records sa gitna ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Kabilang sa mga pinangalanan sa reklamo, sina BSP Governor Eli Rimuluna Jr., AMLAC Executive Director Ronel Binaventura at mga mambabatas na sina Congressman Luistro, Congressman Percival Sindanya, Chel Jokno at Laila Dilima. Sa unang pahayag, iginiit ni Carpio na napilitan siyang magsampa ng kaso upang ipagtanggol ang kanyang pamilya at ang prinsipyo ng financial confidentiality sa bansa. Binigyang diin din niya na ang pagiging confidential ng bank records ay malinaw na itinatakda ng batas. Kung mapatunayan ng korte ay maaring makulong hanggang 8 taon sina Luistro at mga kasama nitong mga buwaya sa Kongreso. Lintik lang ang walang ganti dahil nagsampa na po ng demanda itong si Atty. Mans Romulo laban sa Anti-Money Laundering Council at sa mga miyembro ng Injustice Committee dahil sa pagbubukas ng kanyang mga bank accounts. Ano ba ho sinasabi ng batas? Well, una-una po, no, nakasaad po sa saligang batas, no, the people shall be inviolable in their persons, places, and papers. Kasama po dyan ang bank accounts. At ang nagpapatupad nitong provision ng ating saligang batas ay dalawang batas. Yung Bank Secrecy Law at saka yung Anti-Money Laundering Law. No? Sangayon po dito sa Bank Secrecy Law, talagang hindi po pwedeng isa publiko at buksan ang mga bank deposits to inquire upon ng walang court order. No? At sabi naman po sa AMLAC, hindi lang ordinary court order ang hinihingi. Kinakailangan galing pa sa Court of Appeals at kinakailangan bago pa man ma-inquire upon o mabuksan o silipin, meron na dapat permiso ng Court of Appeals. Pero linabag po yan dahil nakita nyo naman, no? Dahil daw sa supina ng House of Injustice, talagang binuksan ang bank account ni VP at ng kanyang esposo na si Atty. Mans Romulo. Na sinabi ko na sa mas nauna kong broadcast na illegal. No? In fact, nung araw na binuksan ng House Injustice Committee yung kanilang bank account, sinabi ko na yan ay fruit of the poison tree. Dahil yan po ay hindi magagamit sa kahit anong proceeding, sa kahit anong pamamaraan. No? At yan naman po ay nakasaad sa saligang batas. Dahil walang court order, hindi magagamit. So malinaw po, ang kanilang intensyon ay siraan lang ng siraan ang ating VP Sara. So ang pinakakalat nila, mantakin nyo si VP Sara meron daw 6.77 billion. Pero yung 6.77 billion pong yan, gaya ng sinabi ni Atty. Glenn Chong, ay 20 years. At hindi lang po yan. Ang addition ng AMLAC, ibang klase, cumulative. So kung 1 plus 1 equals 2 at ikaw ay nag-withdraw ng 2, ang lalabas dyan equals 4. So sila, lahat ng transaction, ina-add up lang nila. So wala pong ibig sabihin yung 6.77 billion kasi hindi natin alam talaga kung magkano yung laman ng account, no, at one point in time matapos magkaroon ng deposit at ng withdrawal. So malinaw po na talagang ang gusto lang nila is shock factor, no? Papaniwalain ng taong bayan na sang kinuha ni VP Sara yung perang yan, pero unang-una, hindi naman po talaga yan ang sumatotal ng pera niya, no? Dahil kasama dyan lahat ng transaksyon, deposit, withdrawal, ina-add up lamang. Pero ang importante po ngayon, saan magagamit yan? Kapag ang House Injustice Committee, dahil nga illegal ang pamamaraan ng kanilang pagkalap ng mga datos galing sa mga bank accounts sa mag-asawang Sara at Mans Carpio, ay magsabi na merong probable cause for graft and corruption dahil po dito sa mga ebidensyang ito ay po pwede po talagang questionin yan ng mag-asawa. At kung yan lang ang basihan nila, yung mga AMLAC records na yan at mga bank deposits na nakalap, labag sa umiiral na batas at labag sa ating sarili na batas, po pwede silang dumulog sa Korte Suprema para magkaroon ng deklarasyon na hindi po pwedeng magkaroon ng probable cause
dahil ang ebidensya na di umano magpapakita ng probable cause ay kinuha labag sa ating mga umiiral na batas. Kaya nga po, ako, ang tingin ko talaga, maski hindi nila ma-impeach si Inday Sara Duterte, ang gusto lang nila mangyari talaga, masiraan si Inday Sara, no? Para sa ganun, pag tumakbo, kung sino man ang magiging kandidato ng mga Dilawan at mga Marcos Bangag supporters, may pag-asa na di umano, no, na matalo si Inday Sara, na malabo kasi nga kahit anong putik na ibato nila kay Inday Sara, hindi naman po dumidikit dahil alam naman natin na ang Inday Sara ay hindi lang Inday Sara na matapang, na may malasakit, kung hindi Inday Sara na walang dungis ang pagkatao niya. So in the end po, talagang yung credibility ng tao at saka yung pagtanggap sa tao na malinis ang kanyang pagkatao, yan ang umiiral kahit anong putik ang ibatunin niya. Nila, no? Lalong-lalo na kung magkakaroon din ng deklarasyon ng hukuman, at sigurado kung magkakaroon ng ganyan deklarasyon, kung hindi sa Korte Suprema, kundi ang ating piskal, ang ating hukuman, no, sa ating mga lower courts, na dahil nga po linabag ang dalawang batas at ang saligang batas, ang karapatang pantao na mag-asawang karpyo, ay hindi po dapat gamitin yung mga datos na yan para sa kahit anumang pamamaraan. Well, gaya na aking sinabi, no, po pwede na maging lasing sa kapangyarihan itong mga miyembro ng House Injustice Committee, pero yan po ang maganda sa batas. Ang batas ay umiiral kay mayaman ka, kay mahirap ka, kay makapangyarihan ka, kung maliit kang tao. Ang batas ay batas at dapat sinusunod ng lahat. Kaya nga po ang aking nasasabi ngayon, lintik lang ang walang ganti. Ang parusa po na nag-aantay sa mga miyembro ng House Injustice Committee ay pagkakakulong na 3 to 8 years for unauthorized inquiry and disclosure. At dahil yan po ay pinaparusahan ng 3 to 8 years, hindi po yan sakop ng legislative immunity, dahil ang legislative immunity ay para lamang sa kaso ng ordinaryong libel na merong pagkakakulong na mula 6 na buwan hanggang 3 taon. Basically po, lahat ng parusa na hihigit sa 6 na buwan, may kulong. Kaya asahan natin, Luistro, hahalik ka rin sa malamig na rehas ng kulungan, at kahit ikay magtago gaya ng ginawa mong pagtago sa iyong asawa, ikaw ay mapapanagot dahil alam ng milyon-milyong mga Pilipino kung anong ginawa ninyo. Binaliwala nyo ang saligang batas, binaliwala ninyo ang Bank Secrecy Law, binaliwala nyo ang AMLAC Law. Namin ay isang criminal case po dahil sa paglabag ng Section 8A RA 9160 na naamendihan ng RA 11521. Ang sinasabi po sa batas ay bawal po na isiwalat ng AMLAC kahit anong informasyon na nalakap nila sa mga bangko. So yun po yung sinasandigan namin, yung Section 8A po ng RA 9160. Sir, ano naman ang conclusion they have the power daw ang Congress ang submina power? Teka lang. So, kung babasahin po natin yung batas na yon, na-amendahan siya noong 2021, RA 11521. Inamendahan ng RA 9160. So, 2021 po, yung batas na yan, pinatupad po ng Kongreso, di ba? So, ang batas, bago maging batas, pinag-uusapan, di ba, sa House, sa Senado. So kung meron silang gustong exception doon sa batas na yon, dapat nilagay nila. Ang Section 8A po ay malinaw. Nasabi ron, the AMLAC and its secretariat shall not in any way disclose any information in any manner. So anong ibig sabihin ng in any manner? Sa kahit na anong pamaraan, hindi pwedeng maglabas ng informasyon ang AMLAC. So kung gusto nilang may exception doon, dapat Kongreso mismo nagsabi na except number A, except number 2. Wala eh. Basahin po natin, Section 8A. At ang buong AMLA na batas, wala pong exception. Attorney, bakit kasama sa mga sinampahan ng reklamo yung mga kongresista mula sa Liberal at Bayan? Hindi naman dahil sa Liberal or Bayan sila. Dahil, kung makikita po natin ang nangyari sa Kongreso, sa House Committee on Justice, sila po yung nag-udyok na ilabas. Di ba? Sila yung nag-motion, sila yung nag-second demotion, at pinirmahan yung sabpina. Na dahil dun sa pinirmahan ng sabpina, nilabas naman ng AMLAC. So, yun po yung kaso namin. Kung sino man po ang lahat nung may kinalaman sa paglalabas ng mga informasyon daw, tungkol daw sa mga transaction na ito, ay dapat managot. Yun lang naman ang sinasabi ng aming kliyente sa Atty. Carpio.
Kung ano sinasabi sa batas, dapat sundin natin. Kung nilabag mo, ano gagawin mo pag nilabag? Di ba? Kasuhan ng kaso. Ito na po yun. Tera. Ano po yun? Do you maintain na wala pong wrongdoing doon sa 6.7 billion daw sa account po nila Sir Manasseh? Ay, ang kaso namin na sinampa rito, hindi po ang issue ron yung totoo o hindi. Di ba? Ang sinampa namin kaso tama ba na ginawa ng AMLAC na magpalabas daw ng mga transaction reports? Di ba? Ngayon, kung sinasabing totoo o hindi po dito sa fiscal na dapat nasagutin yon. Siguro baka dapat sa impeachment court. Di ba? Hindi naman po parte ng impeachment si Atty. Carpio. Pinipilit po siya na madawit sa impeachment na pribadong individual. Di ba? Hindi naman porket may akusasyon ka o meron kang hinanaing sa isang tao, pwede ka nang gumawa ng labag sa batas. Pwede ka nang gumawa ng illegal. Di ba? Para saan pa ang mga batas natin na pinasa ng Kongreso mismo kung hindi natin tutuparin, kung hindi natin susundin. Di ba? Hindi ba parang awkward, di ba? Mambabatas ka, pero hindi mo sinusunod ang batas. Pero may contradiction ba sir dun sa billions of pesos sa nalaman ng bank account? Ang problema kasi hindi naman kami binigyan ng kopya nung sinasabi ng AMLAC. Kayo ba binigyan? Nakita nyo ba yung mga galing sa bangko na reports? Diba? Kasi kung kami magkokomento, dapat makita namin kung ano ba yung sinasabi ng bangko. Hindi yung sinasabi lang ng AMLAC. Diba? Kasi parang sinasabi nito ganito. Parang mahirap yata mag-comment sa isang bagay na hindi mo naman ikaw mismo nakita. Diba? Pero pag nakita namin yan, sa tamang panahon, tamang paraan, aming sasagutin. Sir, walang consent. Walang consent. Walang consent. In fact, sumulat pa nga kami sa AMLAC April 16 bago maglabas ng sabina na sinasabi namin, AMLAC, bawal yan ang sinasabing magpalabas ka ng impormasyon. So nagparating kami sa AMLAC na binabalaan sila. Pero ganun pa rin, walang nangyari. Sir, reaction lang, sabi ni Senator Laila De Lima, hindi daw covered ng prohibitions ng bank secrecy law ang impeachment. Kasi ang bank secrecy law, di ba, RA 1405. 1955 pa yan na batas. May exceptions nga doon, sinasabi niya, di ba? Pero itong sinasabi naming batas na kanilang nilabag, 2021 na batas. Amending? Hindi. Bagong batas to ng AMLA. Etong batas na to, ang nag-create sa AMLA. So, dahil nga meron silang maraming kapangyarihan, minabuti ng Kongreso na bigyan din ng limitasyon. Diba? Kasi sabi nga sa Spider-Man, diba? With great powers comes great responsibility. Diba? So, kung meron kang ganung power, meron din mga limitasyon ng Kongreso. At ang limitasyon na yon, ang AMLA, hindi sila pwedeng basta-basta lang magpalabas ng mga informasyon. So, in any manner nga, basahin yung Section 8A. So, sir, kahit mag-proceed ito sa Senado na tatayong impeachment court, you're saying na hindi rin to allowed na ilabas yung mga bank transactions and bank records ng Vice at ni Sir Carpio? Hindi, ang sinasabi namin, yung AMLA, bawal maglabas ang AMLA ng kahit anong impormasyon. Ngayon, kung gusto lang usisain yung mga bank reports, bank information, meron namang paraan sa batas. Diba? Pero ang sinasabi namin, yung AMLA mismo, hindi pwede maglabas ng kahit anumang impormasyon na nakuha nila galing sa mga bangko. Ngayon, nasa batas naman kung paano legal na paraan para kumuha ng bank information. Nasa batas din naman yon. Pero ang sinasabi lang namin, AMLA mismo, ang Kongreso mismo nagsasabi, bawal ka AMLA. Bawal ka maglabas ng kahit anong impormasyon. Sir, for the record po, hindi po tayo maglalabas din ng yung AMLA report sa Senate na sa impeachment court. Hindi naman kami pwede maglabas Kasi ang AMLA, siya ang dapat na maglabas ng impormasyon. Diba? Ang AMLA kasi, kung titignan yung batas, ang AMLA ay ginawa para sa money laundering. Diba? Para siya mag-imbestiga ng mga money laundering acts. Ngayon, hindi mo po pwede naman gawin na wala ka naman money laundering na fina-file, tapos magsisiwalat ka ng mga informasyon. Yun ang pinapahintulot na ayaw ng batas. Na sinasabi ng batas, bawal yan, pwede kang makulong 8 years. Okay? Kaya, kung susundin natin ng batas, wala sanang problema. Wala sana to Diba? Kumuha silang bank inquiry order. Nasa batas naman yan, pwede sila mag-apply sa CA. Diba? Kung sundin natin ang batas, wala namang maagrabyado. Sir, Diba, sorry po.
So is it correct to say na you neither admit nor deny the financial disclosures dun sa na nilabas ng AMLAC during the Kaya una-una sinasabi ko nga, paano namin madi-deny or ma-admit yung mga sinasabing transaction kung hindi naman kami binigyan ng kopya ng AMLAC at hindi naman namin kami binibigyan ng kopya ng mga reports kung saan galing ang summary ng AMLAC. Pero in my sa pag-uusap namin ni Atty. Carpio, he vehemently denies having 6 billion ba yun o 3 billion? He vehemently denies that. Pero sir, wouldn't it be prudent for the Vice President and her camp as well, including you if possible, to answer those charges in the House impeachment hearing? Ayokong pangunahan ng mga abogado ni VP Sara, no? Kasi meron siyang sariling abogado. Pero sa parte ni Atty. Carpio, dahil nga pribadong individual naman siya, na pilit na sinasama sa impeachment, hindi kami po parte ng impeachment proceeding. Diba? Hindi namin kailangan na sagutin ang mga sinasabi nila Attorney De Lima, sila Congressman Luistro, di ba? Kasi hindi naman kami parte ng impeachment proceeding eh. Kaya kami nagtataka, bakit pilit na sinasama kami sa impeachment proceeding, di ba? 2006 hanggang 2025. Di ba? Yun ang covered ng subpoena. Di ba? Hindi naman siya politiko, si Atty. Carpio. Di ba? So kayo kung nasa lugar niya, kayo na simpleng tao lang, di ba? Bigla na lang lumabas ang kaluluwa nyo, di ba? Since birth, hindi ba kayo aalma? Kasi may batas naman na bawal. Pero sir, yung allegation na tumanggap ang pamilya ng bisin ng pera mula kay Samuel Uy, alam ba yon ni Atty. Carpio? Does he have a knowledge kung may mga ganong pagpasok ng pera, ng deposits? Unang-una, sinasabi ko nga, I think Atty. Carpio will not be in a position to answer those questions. Kasi nga, hindi naman siya parte ng impeachment proceeding at unang-una, sinasabi, transaction yun ni VP Sara, allegedly. Diba? So I think the lawyers of VP Sara can adequately answer that. And I think they have, no? They have denied it through Attorney Michael Powa. I think na-monitor nyo naman yun, yung mga statements ni Attorney Mike Powa at yung mga abogado nila kay Fortune Narbasa. Sir, ano yun? Si VP Sara lang ang may hawak ng bank accounts na yun. Walang ginagalaw doon si Atty. Carpio. Yung nga, hindi nga rin namin masabi nga kasi una-una sabi ko nga, maraming mga accounts, iba-iba naman ang accounts, di ba? Lahat naman siguro tayo iba-ibang accounts, hindi lang isa. So, hanggat sinasabi ng AMLAC na mabigyan kami ng kopya kung saan nanggaling ang mga sinasabi nilang mga summary of transactions, di ba? Mahirap mag-speculate, di ba? Hindi pwede mag-speculate sa isang bagay na hindi mo naman alam kung ano talaga yung specific transaction na sinasabi nila. Sir, let's... I think that should be properly addressed by the lawyers of VP Sara, no? Sir, last hearing, pinospone ng mga lawmakers yung pagbukas ng BIR records of Atty. Carpio and Vice President Sara Duterte. And I understand Atty. Carpio's another petition questioning that move. I mean, yung pagsubmit. Yung sa ng records. BIR? Yes po. Ngayong April 29, pagdedesisyonan daw kung bubuksan o hindi. Ano po yung comment natin dun sa... Well, unang-una, sumagot ng OSG dun sa petisyon na sinampa namin sa RTC para pigilin, no, yung paglabas ng mga annual tax returns na yon, no. At ang nangyari na monitor din namin na sinelyuhan naman, no, ng BIR Commissioner. Ngayon, kung alam mo na may kaso, di ba? At alam na nila na may kaso, hindi ba dapat parang antayin muna ang desisyon ng korte, di ba? Kasi judicial courtesy yan, di ba? Alam mo na magdidesisyon ng korte, bakit mo pangungunahan? Diba? Nasa sa kanila yun kung anong gagawin nila. But may initial resolution ng TRO, denying ang TRO dahil nga daw moot, di ba? Pero sabi namin, nag-motion for reconsideration kami kasi hindi pwedeng moot kasi nga sinelyuhan naman eh. So ang broader issue rito, pwede bang gamitin, no, ng House Committee on Justice ang tax returns? Di ba? Pwede ba lang gamitin nang walang consent ng mga taxpayers? Sir, should the lawmakers decide to open the box sa Wednesday, is this another para opportunity for the camp of Atty. Carpio to challenge again that move sa court if ever lang buksan nila yung BIR records? Kung mangyayari na yun, then we will just have to inform the court, no? Kasi may kaso na yan. We'll just inform the court na itong ginawa nila and then let the court decide if whether or not that action of the
supposed future action of the House Committee on Justice is constitutive of contempt or not, no? Sir, sinabi po ni Congressman Joel Suma na yung ginagawa po nilang hearings, including sa pagbukas ng mga salin and bank records ng Vice President and her family, ay hindi po siya fishing expedition. Do you still maintain, or does your camp still maintain, that what the House is doing is already, it can be considered as a fishing expedition or not? Well, I don't want to comment on the side of VP Sara as the subject of the impeachment. But as for Attorney Mans, siyempre sa amin fishing expedition, di ba? Di ba ang posisyon lang naman ng impeachable officer as Vice President 2022 to 2025, di ba? Pero kung makikita niyo yung tax returns na gusto lang buksan 2006, di ba? Tapos itong gusto lang bank reports 2006 din. So 2006 to 2021, hindi ba fishing expedition 'yon na hindi naman unang-una, hindi naman covered ng term ni BP Sara. Pangalawa, si Attorney Carpio, hindi naman siya politiko. Bakit kailangan mo pang usisahin ng tax returns niya at saka kanyang mga bank transactions, di ba? It's a fishing expedition precisely because of the all-encompassing and malawak na gusto nilang impormasyon.